Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga giliw nating tagapakinig. Sa araw po na ito, mapapakinggan po natin ang kwento ng may 10 taong gulang na batang si Fermin. Isang batang mapagmahal sa mga hayop. At dahil sa pagmamalasakit niya sa mga hayop, ay maililigtas niya ang isang engkantadong butiki mula sa malupit na batang si Denver. Pagkakalooban siya ng isang kakaibang mutya na posibleng tumalo sa kampon ng mga kadiliman. Ano-ano kaya ang matutuklasan ni Fermin tungkol sa isang misteryosong pagkawala ng mga guro sa kanilang baryo? Magtagumpay kaya siya laban sa pinuno ng mga aswang na bangkilan? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng batang nakahuli sa mutya ng 2 buntot ng engkantadong butiki. Ngunit bago po ang lahat, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Berto, di ba? Daan-daan lang sa paglalagay ng butiki sa ibabaw ng bato. Mauubos kagad ang laruan natin yan eh. Hoy, teka! Ano ba kayo? Bakit yung pinaglalaroan ng mga butiki? Ano ginagawa nyo? Oh, wala kayong awa. Pakawalan nyo sila. Bakit ka ba nakikialam, ha? Butiki ka ba? Pambihira. Hanggang dito ba naman? Dinadala mo pa rin ang kayabangan mo? Hindi ako nagyayabang, Denver. Pero buhay rin ng butiki ang pinaglalaroan nyo. Sino ba nagsabi sa'yo pinaglalaroan namin ng mga butiki na yan, ha? Pinadadali ko lang ang buhay nila. Isa pa, hindi mo ba nakikita? Wala akong hawak na butiki. Sila ang naglalagay ng butiki sa bato para durugin ko. Para siguradong patay. Tumigil na kayo. Hindi sila laruan. At lalong hindi sila mga bagay na dapat yung durugin. May buhay rin sila at hindi kayo Diyos para kunin ang buhay nila, kaya tumigil na kayo. Pakawalan nyo ang mga butiki na yan. Eh anong gusto mo? Ikaw ang durugin ko, ganon? Pabihira naman, oo. Hanggang dito ba naman, Fermin? Mahilig ka pa rin magpabida? Ikaw na nga ang sikat sa school natin eh. Ikaw pa rin ang paborito ng teacher natin. Siyempre, nanay mo siya eh. Pati ba naman dito, magpapasikat ka pa rin? Hindi ako nagpapasikat, Denver. Ginagawa ko lang kung ano ang sa tingin ko'y tama. Hindi mga kagaya nyo. Wala na kayong ibang iniisip kundi sakta ng mga butiki na yan. Sa tingin mo, buhay pa sila? Hindi mo ba nakikita? Iisa na lang ang natitira sa kamay ni Berto. Huli ka na, patay na silang lahat. At itong natitira, papatayin ko na rin. Bakit ba ang lupit mo sa mga butiki, ha, Denver? Hindi ka naman nila inaano, ah. Anong hindi inaanong sinasabi mo? Ayusin mo nga. Hindi mo ba alam na masakit sa tenga ang mga huni nila? Nakakaasar. Dahilan dun, kaya malupit ka sa kanila. Pakawalan mo ang mga butiki na yan. Wala ka na magagawa. Gagawin ko kung anong gusto ko. Wala naman silang pakinabang eh. Nakakasura lang ang kanilang mga itsura. Pati ang huni nila, ang sakit sa tenga. Sige na, Berto. Ilagay mo na ang butiki sa ibabaw ng bato. Ipapakita ko lang kay Fermin kung paano ko dudurugin ang butiki sa harap niya. Akma na sanang ipapatong ni Berto ang butiki sa ibabaw ng malumot na bato. Ngunit mabilis na kinuha ni Fermin sa kamay ni Berto ang nakalaylay na butiki. Kumakawag-kawag pa yon na tila ba humihingi ng tulong sa kanya. Naramdaman ni Fermin ang butiki sa kanyang palad. Saktong pagkuyom niya ng kanyang kamao, tumama ang malakas na suntok ni Denver sa kanyang muka. Galit na galit itong ipinagtulakan siya. Subalit lumaban siya. Gumanti rin siya rito ng suntok. Tumama ang kanyang kamao sa bibig nito. Bumagsak sa lupa si Denver. Dahil sa ginawa ni Fermin, sumugod na rin sa kanyang kinaroroonan
ang 4 pa nitong mga kasama. Pinagtulungan siyang bugbugin ng mga ito, subalit nagmatigas si Fermin. Kahit isang kamao lang ang nagagamit niyang panlaban sa mga ito, ay sinikap niyang huwag masaktan ang butiking nakakubli sa kanyang kamay. Sinalo niya ang maraming suntok at iniwasan ang bawat pagtama ng mga kamao ng mga kalaban. Ang 4 na kaibigan ni Denver ay mga estudyanteng mahilig maglaro ng mga hayop. Pinapatay nila o di kaya naman ay pinapahirapan. Kung minsan, gumagawa ang mga ito ng patibong na gawa sa tingting at sinulid. Ginagamitan nila yon ng pain para mahuli nila ito sa leeg. Kapag nagkakatuwaan naman, ay tinatanggalan nila ng buntot ang butiking nahuhuli nila. Tila ba, masaya silang nakikitang nasasaktan ang mga butiki. Dahil marami ang kalaban ni Fermin, bumagsak siya sa lupa. Naramdaman niya ang pagtungtong ng paa ni Denver sa kanyang tiyan. Tila ba isa siyang butiki na dinudurog sa ilalim ng talampakan nito. Nakangisi at punong-puno ng galit ang anyo ni Denver. Ngunit hindi siya nagpatalo sa sakit. Agad siyang umikot ng higa. Nakawala siya sa pagkakaapak ng paa ni Denver sa kanya. Ibigay mo na sa amin ang butike, Fermin. Kung ayaw mong basagin ko ng suntok ang pagmumukha mo. Hindi niyo ito makukuha sa akin, Denver. Sumusobra na kayo. Wala na kayong awa sa mga hayop. Abat, masyado ka naman yatang nagpapakabayani sa butiking yan, ha, Fermin? Baka mamaya niyan magkapalit kayo ng muka. Ikaw rin, sige ka. Baka hindi ka na makilala ng mga magulang mo. Umalingaw-ngaw ang tawanan sa paligid ni Fermin. Lahat ay nakatingin sa kanya habang nang aasar ang titig. Naramdaman niya ang mahinang paggalaw ng butiki sa loob ng kanyang kamay. Kaya naman, mas pinanindigan niya sa mga kalaban na hindi niya ibabalik ang butiki. Maya-maya pa ay narinig nila ang mabilis na yabag ng paa ng taong papalapit sa kanilang kinaroroonan. Kasunod ng malakas na sigaw ng may 40 taong gulang na si Mang Emil. Meron dalang pagkain ang kanyang ama para sa kanyang ina na si Aling Tera. Hoy, kayo! Ano ginagawa niyo sa anak ko, ha? Aba, wala kaming ginagawang masama dyan sa anak mo, no? Siya pa nga ang nakikialam sa amin, eh. Pagsabihan mo naman yung anak mo, Mang Emil. Pakialamero, eh. Tumigil ka, Denver. May kabuluhan ang ginagawa ko. At hindi ako pakialamero. Teka. Ano na naman bang pinagtatalunan niyo ni Denver, anak? Araw-araw na lang kayo nag-aaway, ah. Ano bang pinakialaman mo? Sos! Dapat ba ganyan ang tatay? Magtatanong pa? Eh nakita naman na pakialamero talaga yung anak mo. Huh! Paluin nyo na kagad nang magtanda. Tumigil ka, ah. Wala kang galang, ah. At sino ka naman para igalang ko? Hindi naman kita tatay, ah. Saka pwede ba? Ibalik nyo na lang sa akin ang butike na nasa kamay niya. Sa akin yun, eh. Tay, hindi ko pa ibibigay sa kanila to. Pinapatay po nila ang mga butiki. At ito na lang po na iligtas ko sa lahat po ng mga pinatay nila. Anak, totoo ba yung sinasabi mo? Opo, Tay. Kaya po kami nagkakagulo ngayon ay dahil inagaw ko po sa kanilang butiki. Marami po silang pinatay na butiki, Tay. Kaya kahit na anong mangyari, hindi ko po ibibigay sa kanila to, Tay. Aba, Diyos ko po. Bakit niyo naman pinapatay ang mga butiki? Wala naman silang kasalanan sa inyo, ah. Ano ba mga pumasok sa isip nyo at nagkakaganyan kayo mga bata kayo? Ayun! Nakahanap ng kakampi si Fermin. Isang konsentidor na tatay. Tumigil ka! Kahit hindi si Fermin ang batang nasa kalagayan niya, ayun din ang gagawin ko. Wala kayong karapatan na pumatay ng mga hayop. Pambihirang kamalasan to. Pareho pala kayong may sira ng ulo, eh. Wala akong pakialam sa buhay ng mga hayop o ng butiki. Ang gusto ko, ibalik nyo ang butiki na nasa kamay ni Fermin. Lintik na yan. Ngayon lang ako nakakita ng ama
na kinukonsinti ang kalokohan ng anak. Hindi kalokohan ang pagliligtas sa buhay ng butike. Saka wala kang karapatan na bastusin ang tatay ko sa harapan ko! Tuluyan nang hindi nakapagtimpi ng galit si Fermin. Tumakbo siya papalapit kay Denver. Para sa kanya, matatanggap niyang pagsalitaan siya ng masama ng ibang tao. Pero ang bastusin ang kanyang ama sa harapan niya ay ibang usapan na. Kumukulo ang dugo niya sa galit, kaya nang tuluyan siyang makalapit dito. Isang malakas na suntok ang dumapo sa mukha nito. Kaya naman, bumagsak ito sa lupa habang namumula ang muka. Ang mga kaeskwela naman nila ay kumaripas ng takbo, papalayo sa kanilang kinaroroonan. Matalim ang tingin ni Denver nang tumayo ito. Bumaba ang tingin nito sa kanyang nakakuyom na kamao, kung saan ay nararamdaman niyang walang tigil sa paggalaw ang butiki na parabang gusto nang tumakas. Umalingaw-ngaw ang malakas na boses ni Denver habang nakaduro ang daliri nito sa kanilang mag-ama. Pagsisisihan niyo to. Tandaan niyo yan. Hindi ako makakapayag na hindi ako makakaganti sa inyong dalawa. Abat, sumusobra ka ng bata ka. Ganyan ka ba pinalaki ng mga magulang mo, ha? Bastos! Tay, wala na po mga magulang si Denver. Palaboy po siya at nakikitira sa classroom namin. Umaasa lamang siya sa mga batang kaya niyang takutin para hingan ng pera, pambili po ng pagkain niya. Nakakapag-aral po siya dahil sa kawang gawa ng mga teacher namin sa school. Pero imbis kabutihan ang ipakita niya, kasamaan pa po ang iginaganti niya sa mga guro. Abat, talaga palang wala kang kwentang bata, ano? Kaya pala wala kang modo at lumaki kang bastos dahil wala kang mga magulang na nagpalaki sa'yo. Imbis na katuwaan ka, ay kasusuraan ka pa dahil sa masama mong ugali. Wala kang pakialam kung meron akong magulang o wala. Ito ang tandaan nyo. Gaganti talaga ako, kaya humanda kayo. Pagsisisihan nyo ang ginawa nyo. Ipapatikim ko sa inyo ang galit ko. Tandaan nyo yan! Hindi na hinintay ni Denver na makasagot si Mang Emil. Tumakbo itong papalayo sa kanilang kinaroroonan at naglaho sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Naiwan si Mang Emil at Fermin sa gitna ng kagubatan. Si Mang Emil na isang magsasaka ay merong sapat na kinikita para itaguyod ang kanilang pamilya. Katuwang si Aling Tera na isa namang mabait na guro sa mababang antas ng paaralan ng elementarya, kung saan ay nasa 3 baitang naman si Fermin sa ilalim ng pagtuturo ng kanyang sariling ina. Kaya hindi naging mahirap sa kanila ang buhay. Ang baryo ng Marigondon ay baryong sagana sa likas na yaman ng gubat. Pagsasaka ang pangunahing hanap buhay sa baryo at kadalasan ay dito nag-aangkat ang ibang mga magsasaka ng binhi na ginagamit nila sa pagtatanim ng palay. Ngunit kakaiba ang lugar na ito sapagkat matatagpuan dito ang maraming butiki na nakatira sa bahay ng mga tao. Kung minsan ay dinadayo ng mga sabongero ang kanilang lugar para maghanap ng sinasabing anting-anting para gamitin sa sugal. Yun ay ang buntot ng butike. Ngunit bihira lamang makakita ng ganong klaseng buntot. Pero matyaga pa rin ang iilan na maghanap ng nasabing agimat na magdadala raw ng swerte sa mga negosyo at sugal. Sa kabila ng kagandahan ng lugar ay merong misteryosong nangyayari sa kanilang baryo. Sa loob mismo ng paaralan na pinagtuturuan ni Aling Tera, marami na ang guro na napapabalitang nawawala sa silid na yon. Walang bakas na naiiwan at walang mga ebidensya na magpapatunay kung nasaan na nga ba ang mga gurong nawawala. Isang palaisipan na hanggang ngayon ay wala pa ring kasagutan. Kaya lang, sa kabila ng nakakatakot na kwento ng eskwelahan, ay napipilitan pa rin silang pumasok sa paaralan. Maya-maya pa ay naramdaman ni Fermin
ang palad ng kanyang ama sa kanyang balikat. Ayos ka lang ba, ha anak? Hindi ka ba nasaktan? Ayos lang po ako, Tay. Sa susunod, huwag mo nang uulitin yun, ha? Mapapahamak ka eh. Hindi po ako natatakot sa kanila, Tay. Dahil ginagawa ko lang po yung tama. Kung hindi po ako kumilos kanina, baka napatay na po nila yung butiki. Kahit pa anak, isipin mo muna ang sarili mo. Baka masaktan ka nila eh. Halika na nga, sumama ka na lang sa akin, tanghali na. Baka gutom na ang nanay mo. Kayo na lang po ang pumunta kay nanay, Tay. Kailangan ko pa pong pakawalan ng butiki sa kakauyan eh. Hahanapan ko po siya ng maayos na tirahan. Pero baka naman, balikan ka rito ng mga lokong yun, anak. Hindi po yun, Tay. Hindi naman po ako magpapabugbog sa kanila eh. Mahalaga lamang po na mapakawalan to na po ang butiki sa gubat. Ay, sige. Ikaw ang bahala. Pero pagkatapos mo dyan, sumunod ka na kagad sa akin, ha? Nang hindi na ako nag-aalala sa'yo. Huwag ka na lang lalayo. Alam mo naman na maraming mababangis na hayop sa gubat na to. Opo, Tay. Pagkatapos magpaalam, ay umalis na rin si Mang Emil. Nahabol na lang ng tanaw ni Fermin ang papalayo niyang ama. Dala nito ang lunch bag ng kanyang ina para sa tanghalian. Maya-maya pa ay nagpasya na siyang maglakad papalayo sa lugar na yon. Naghanap siya ng puno na walang nakatirang mga langgam. Ramdam na ramdam ni Fermin ang pamamawis ng kanyang mga kamay. Ang hindi lang talaga niya maintindihan ay kung bakit galit na galit si Denver sa mga butiki. Nagtataka rin siya sa biglang pagbabago ng ugali nito. Mabuting tao at tahimik na bata si Denver. Sa katunayan, ay dati pa niya itong kaibigan. Kaya nga nakapag-aral ito dahil sa tulong ng kanyang ina. Hiniling niya kay Aling Tera na bigyan ng tulong si Denver para makapag-aral ito. Kaya lang, isang taon, pagkalipas ay bigla itong nagbago. Madalas ay nakikipag-away sa ibang bata. Kung minsan naman ay hindi kilala ang mga taong minsang tumulong dito. Hanggang sa unti-unting nasanay ang mga guro sa ugali ni Denver at pilit na lamang iniintindi ang ugali nito. Katuwiran ng mga ito ay mahirap ang pinagdadaanan ng batang lumaki nang walang mga magulang. Kaya iniiwasan na lang ng mga bata na makipag-usap at makipaglaro kay Denver. Ang natira na lamang na nagtsatsaga sa ugali ni Denver ay ang mga dati ring kaibigan ni Fermin. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad ni Fermin, ay narating niya ang tapat ng isang malaking puno na merong maaliwalas na paligid. Kaya hindi nagtagal, ay ibinuka na niya ang kanyang kamao. Ilalapag niya sana sa ugat ng puno ang butiki, ngunit tumambad sa kanyang paningin ang kakaibang kulay nito. Nakita niya ang kakaibang itsura ng buntot nito. Naputol yun at walang tigil sa pagkawag. Pinagmasdan niya ang malasangan nitong buntot. Parang dalawa. Nagpalinga-linga siya sa paligid at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Diyos ko, anong klaseng nilalang to? Bakit parang kakaiba ka sa lahat ng butiking nakita ko? Ikaw na ba yung sinasabi nilang may dalang agimat ang buntot? Hindi umaalis ang butiki sa kanyang kamay habang ang buntot nito ay unti-unti nang humihina sa pagkawag o paggalaw. Yun ang reaksyon ng napuputol na buntot ng butiki. Isang buntot na maaaring magamit sa negosyo at sugal, pero kadalasan ginagamit yun laban sa masasamang elemento ng kalikasan. Mahal yun kung ibibenta niya, ngunit para kay Fermin, isa yung kabiguan dahil hindi niya nailigtas ng maayos ang butiki. Kaya pakiramdam niya ay meron siyang kasalanan sa pagkakaputol sa buntot nito. Likas kay Fermin ang maging maawain at matulungin sa mga hayop, lalo na kung ito
ay isang butiki. Natutuwa siya kapag humuhuni ito ng malakas. Butiki, patawarin mo ako ha. Hindi ko nailigtas ang buntot mo. Pero ang mahalaga ay buhay ka naman at hindi ka tuluyang napatay ng mga kaibigan ni Denver. Pasensya ka na ha. Kung nakita mo ang naging kamatayan ng mga kalahi mo. Akas sa mukha ni Fermin ang labis na pagkadismaya sa ginawa ng grupo ni Denver. Awa rin ang naramdaman niya para sa butiki. Kinuha niya ang naputol na buntot nito, saka inilapag ang butiki sa ugat ng puno. Hindi ito agad umalis. Sa halip ay parang nakita niyang bumakas sa mga mata nito ang lungkot. Ipinakita niya ang kapirasong buntot at isinilid niya yon sa kanyang bulsa. Ang butiki ay may kakayahang magbigay ng babala sa pamamagitan ng kanilang huni. Nagmumula yon sa taling tinig o vocal cords sa English, partikular sa mga species tulad ng house gecko o butiki sa dingding. Hindi lahat ng butiki ay marunong gumawa ng tunog, pero ang mga karaniwang nakikita sa bahay sa Pilipinas ay kabilang sa mga vocal species o mga butiking nakakapaglikha ng tunog. Nakakabuo sila ng tunog sa pamamagitan ng lalamunan gamit ang mabilis na paggalaw ng hangin. Karaniwan itong ginagamit bilang babala sa ibang butiki, panliligaw o reaksyon sa panganib. Mas madalas marinig ang huni ng butiki sa gabi, lalo na kapag tahimik ang paligid. Meron din pamahiin ang pinaniniwalaan ng mga matatanda. Kapag tumitik-tik daw ang butiki habang may nagsasalita, sinasabing totoo ang sinasabi nito. Ang ilan naman ay kapag humuhuni ang butiki ay meron daw darating na bisita. Habang ang mga tao naman na nakatira sa baryo ng Marigondon ay naniniwala na ito ay babala o paalala mula sa espiritu o kalikasan. Huwag ka mag-alala. Iingatan ko ang buntot mo para sa'yo. Hindi na natapos ni Fermin ang kanyang sasabihin nang mula sa kanyang harapan ay bumalot ang kulay asul na liwanag sa katawan ng butiki. Hindi siya nakapagsalita dahil sa gulat. Nanlalaki ang kanyang mga mata na hindi inaalis ang tingin sa butiking nagkaroon ng kakaibang balat. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nanginig ang kanyang katawan nang marinig niya ang kakaibang boses nito. Huwag kang matakot, Fermin. Diyos ko! Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Saka bakit ka nagsasalita? Ako to si Dagul, ang engkantadong butiki na tutulong sa'yo upang masugpo ang nagbabantang panganib sa baryo ng Marigondon. Nalalapit ng pagsalakay ng mga aswang at marami ng buhay na nawawala dahil sa matinding paghihiganti ng isang makapangyarihang aswang na bangkilan. Diyos ko! Ano ba sinasabi mo? Hindi ko kayo naiintindihan eh. Pakinggan mong mabuti ang mga sasabihin ko, Fermin. Ikaw ang batang pinili ko para sa mutya. Magtataglay ka ng kakayahang malakidlat sa bilis. Lahat ng kakayahan ng isang butiki ay tataglayin mo. At ang kaputol ng buntot ko, ang mutyang tutulong sa'yo para labanan ng lumalakas na puwersa ng kadiliman. Pero, bakit ako ang pinili nyo? Sapagkat mabuti kang bata, Fermin, at bukal sa loob mo ang pagliligtas sa buhay ko. Kailangan ko ang tulong mo dahil ang pagkakaputol sa buntot ko ay palatandaan na hindi pa ako makakabalik sa mundo ko kapag hindi mo pa natatalo ang aswang na bangkilan. Kailangan ko ang tulong mo, Fermin, at tutulungan din kita kung paano mo sila matatalo. Teka, sila? Ano bang ibig mo sabihin? Marami sila? Oo. Nakapagparami na sila ng mga alagad. Lahat ay biktima ng itim na kapangyarihan ng pinuno ng aswang. Malupit at malakas ang aswang na tinutukoy ko, Fermin, sapagkat malaya pa rin siyang gumagawa ng kasamaan
Ano bang maitutulong ko sa inyo? Tuparin mo ang misyon. Pigilan mo ang lumalakas na puwersa ng kadiliman. Sa sandaling mawasak mo ang perlas ng aswang, saka lang din magbubukas ang lagusan, papunta sa mundo namin. Mapanganib ang pinuno, kaya mag-iingat ka, Fermin. Teka, sandali lang. Hindi ko pa tinatanggap ang mutya na sinasabi mo. Wala ka na magagawa, dahil pagkatapos mong mahawakan ang kaputol ng buntot ko, nasa kamay mo na ang mutya. Pero, hindi ko kayang lumaban sa mga aswang eh. Kaya mo yan. May tiwala ako sa'yo. Tandaan mo, ang kalaban mong bangkilan ay hindi kagad nakikilala ng mutya dahil may hawak itong perlas ng pagkaaswang. Samantalang habang hawak mo mutya ng 2 buntot ng butiki, ay hindi ka basta-bastang matutunton ng pinuno ng mga aswang. Sige, total wala naman akong magagawa eh. Tatanggapin ko ng misyon para tulungan po kayong makabalik na sa mundo nyo at matalo ng tuluyan ang pinuno ng mga aswang. Fermin, meron siyang kinalaman sa pagkawala ng mga guro sa baryo. Kaya kailangan mo siyang mahanap para mapigilan ang pambibiktima niya sa mga tao. Merong kakayahan ng mga bangkilan. Ano bang kakayahan at uri ng aswang ang mga bangkilan? May kakayahan silang mag-anyong aso, ibon, baboy ramo, at isang anyo ng panggagaya o shape-shifting sa English. Nalilipat nila ang pagiging aswang sa pamamagitan ng pagsali ng itim na perlas mula sa kanilang bibig patungo sa bibig ng taong nais nilang gawing aswang. Kapag nahawa ng tao sa pagiging aswang, saka lang maibabalik ang perlas sa pinuno sa oras na bumilog na ang buwan. Kung ganun po, marahil nakapagparami na nga po sila ng mga alagad. Tama ka. Kaya kailangan kong tulong mo. Sirain mo ang itim na perlas upang mabuksan ang lagusan papunta sa mundo ko. Hindi mo ako kailangan pakawalan sa gubat na to, sapagkat ako mismo magsisilbi mong gabay laban sa mga aswang. Ituturo ko sa'yo kung paano magagamit ang mutya. Subalit ikaw pa rin ang gagawa ng paraan para makilala ang nagtatagong aswang sa ibang katauhan. Kung ganun po, maaaring iba na ang kanyang anyo ngayon? Mahihirapan na po tayong makikilala siya kung ganun. Tama ka, Fermin. Ngunit hindi magiging madali ang pagtukoy sa kanyang pagkakakilanlan. Tandaan mo na meron din siyang hawak na perlas na may kakayahang labanan ng kapangyarihan mo. Naiintindihan ko na po kung ano po ang ibig niyo sabihin. Maraming salamat, Fermin. Umaasa ako na tayong dalawa lamang ang makakaalam sa bagay na to. Opo, naiintindihan ko po. Mahal na engkantado. Dagol na lang. Ayoko masyadong formal. Hindi ako sanay. Matagal na ako nandito sa mundo nyo, kaya parang naiilang ako kapag tinatawag mo akong mahal na engkantado. Ituring mo kong isang kaibigan, Fermin. Natawa na lamang si Fermin sa bahaging yon ng sinabi ni Dagul. Maya-maya pa ay mabilis na gumapang ang butiki sa kanyang balikat. Saka naisip ni Fermin na sumunod na sa kanyang ama sa school para makita ang kanyang ina. Habang naglalakad ay biglang kinabahan si Fermin. Hindi niya maipaliwanag ang pag-aalalang nararamdaman niya, kaya mas nilakihan niya ang hakbang ng kanyang mga paa. Bakit bigla ka nagmamadali sa paglalakad, Fermin? Bigla kasi akong kinabahan at pumasok sa isip ko si nanay. Naalala ko kasi ang mga sinabi mo kanina tungkol sa mga guro na nawawala sa paaralan ko. Kung ganun, kailangan mo magmadali, Fermin. May paniniwalang nararamdaman ng anak kapag mayroong masamang mangyayari sa kanyang ina. Isa pa, hindi ka na ngayon isang ordinaryong bata. Malaki ang posibilidad na nakaatang sa mga balikat mo. Kaya ang bawat pag-aalala na mararamdaman mo ay bibigyan mo ng halaga para makapagligtas ka ng tao. Hindi napansin ni Fermin na ang hakbang niyang mabilis ay para ng kidlat na agad siyang nakarating sa school. Mula sa kanyang kinatatayuan ay natanaw niya ang silid ng kanyang ina. Maraming guro
ang nasa loob ng classroom. Ang mga bata naman ay nagsisiksikan habang nakasilip sa labas ng bintana. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang marinig ang malakas na boses ng kanyang ama. Nagwawala ito at hinahanap ang kanyang ina. Tila ayaw humakbang ng kanyang paa papalapit sa silid-aralan na pinagtuturuan ng kanyang ina. Nanlalamig ang kanyang mga kamay at nanginginig na ang kanyang tuhod. Diyos ko! Hindi! Sana mali ako! Sana hindi ito totoo! Walang natanggap na tugon si Fermin mula kay Dagul. Tahimik itong nakamasid sa silid-aralan na pinagkakaguluhan ng mga tao. Tila nabigla rin ito sa mga nangyayari. Hindi nga nagtagal ay nagawa ni Fermin na makalapit sa silid. Lumabas si Mang Emil na butil-butil ang pawis sa noo. Mabilis na tumakbo si Fermin papalapit sa kanyang ama. Nang makalapit siya rito, ay bigla itong napahagulgul ng iyak. Sa itsura na yon ni Mang Emil, pakiramdam ni Fermin ay gumuho na rin ang kanilang mundo. Tay, ano po nangyari? Nasaan po si nanay? Fermin, anak. Ang nanay mo. Nawawala ang nanay mo, anak. Tay, paano pong nawawala? Sabihin nyo. Nasaan po si nanay? Kanina pagdating ko, marami ng tao. Nakita ko sa sahig. Nagkalat ang dugo. Hindi ko alam kung kay Tera ang dugong yun. Natatakot ako. Baka napano na ang nanay mo, anak. Ang ibig niyo po ba't sabihin, Tay? Wala na po si nanay? At kagaya po sa mga gurong nawawala, hindi na rin po ba natin makikita si nanay? Ganun po ba? Oo, anak. Diyos ko, nasan ka na, Tera? Sana'y walang nangyaring masama sa'yo. Hindi pwede, Tay. Hahanapin ko po si nanay. Ngunit saan mo siya hahanapin, anak? Ni wala nga nakapansin kung lumabas siya ng classroom kanina. Dahil oras yun ng tanghalian ng mga bata. Sinabi ko naman sa kanya kagabi na wag na siyang mag-iisa sa school nyo. Pero hindi siya nakinig. Kaya ito, nangyari ito sa kanya. Hindi natin alam kung saan siya dinala ng taong kumuha sa kanya. Hahanapin ko po si nanay, Tay. Kahit na anong mangyari, ibabalik ko po siya sa bahay natin ng buhay. Lalong lumakas ang hagulgol ng iyak ni Mang Emil habang pinag-uusapan ng mga tao ang nangyari sa kanyang ina na si Aling Tera. Pakiramdam niya ay merong tinik na nakabaon sa kanyang dibdib. Naramdaman niya na niyakap siya ng kanyang ama. Mahigpit at hindi nito napapansin ang butiki na si Dagul sa kanyang balikat. Tila iniisip rin ito kung saan nagpunta ang ina ni Fermin. Maya-maya pa ay naramdaman ni Fermin ang pagluwag ng yakap sa kanyang katawan ni Mang Emil at iniabot sa kanya ang 3 lumang larawan. Tay, ano po ito? Yan na lamang ang nakita ko sa sahig nang pumasok ako. Pagbastad mo ang mga larawan ng mga bata. Pati na ang guro sa gitna. Pero Tay, wala na pong mga ulon larawan ng guro sa litrato. Ang hawak mo ay larawan ng nanay mo, anak. Ang 2 pang natitirang larawan ay litrato ng 2 guro na una nang nawala sa silid na to. Matagal na pinagmasdan ni Fermin ang larawan na nasa kanyang kamay. Kapansin-pansin ang mga nawawalang muka sa litrato. Habang makikilala mo lang ay sa damit ng gurong nakaupo sa gitna ng estudyante ng mga ito. Itinago ni Fermin ang 3 larawan sa kanyang bulsa dahil gagamitin niya yun na batayan para hanapin ang kanyang ina. Pumatak ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Ngunit sa muli niyang pagsulyap sa loob ng classroom, kitang-kita niya mula sa bintana ang isang matandang lalaki. Nakatingin ito sa lumang blackboard na merong nakasulat na ibang lingwahe. Hindi yun napapansin ng mga tao
dahil iniisip ng mga ito na baka bata lang ang may gawa nun. Bumundol lang kaba sa dibdib ni Fermin nang saglit na magtama ang kanilang paningin ng matanda. Akma na sanang lalapit siya rito nang maramdaman niya ang paghawak ng kamay ng kanyang ama sa braso niya. Saglit siyang napatingin sa gawin ng kanyang ama, ngunit muli niyang sinulyapan ang matanda sa loob ng kanilang silid-aralan. Pero wala na ito, at kahit saan siya tumingin, ay naglaho na ang matanda. Anak, bakit yun? Wala po, tay. Parang may nakita lang po akong matandang lalaki sa loob ng school. Pero wala naman akong nakikita, anak ah. Mahaba po ang buhok niya. Pero bigla po siyang nawala eh. Baka namamalik mata ka lang, anak. Halika na, umuwi na muna tayo. Nai-report ko na kay Kapitan na nangyari sa nanay mo. Tay, parang ayoko pa pong umalis sa school. Anak, mas lalo lamang tayo masasaktan kung maiisip natin na posibleng may nangyaring masama sa iyong ina. Kaya tara na. Tapat na po ang dugong nakita niyo sa saig, tay. Para masabing may nangyaring masama talaga kay nanay. Ramdam na ramdam ni Fermin ang hirap na pinagdadaanan ng kanyang ama. Kaya wala siyang nagawa kundi samahan itong umuwi sa kanilang bahay. Habang si Dagul naman ay tahimik na nakamasid sa bawat nangyayari sa paligid. Hanggat walang katawan, huwag kang mag-isip na patay na ang nanay mo, Fermin. Sa halip, kailangan mo magpakatatag. Hanapin mo kung saan pwedeng dinala ang nanay mo. Kailangan mo magbadali para maabutan mo pa siyang buhay. Pero saan ko naman nahanapin si nanay? Wala ka ba talagang kapangyarihan para makita ko nanay ko? Patawarin mo ko, Fermin. Pakikipaglaban gamit ang mutya ang kaya kong maibigay na tulong sa'yo. Pasensya na. Ikaw lang ang may kakayahan na maghanap sa iyong ina. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Fermin. Pakiramdam niya ay mas lalong bumigat ang dibdib niya dahil sa sinabi ng engkantadong si Dagul. Habang tinatahak nila ang daan papunta sa kanilang bahay, ay abala pa rin sa pag-iisip si Fermin kung saan ba niya hahanapin ang kanyang ina. Pagkalipas ng ilang minuto, ay narating nila ang kanilang bahay. Wala silang imikang mag-ama. Tig-isang gilid sila sa sala habang malalim ang mga iniisip. Ni hindi na nga napansin ni Fermin kung paano lumipas ang oras. Namalayan na lamang nilang mag-ama na madilim na ang paligid. Muling sinulyapan ni Fermin si Mang Emil. Tahimik itong nakaupo sa harap ng lamesa. Sa ibabaw ay ang maliwanag na ilaw ng gasera. Tahimik na nakaupo si Mang Emil sa bangkong kahoy. Hawak ang lumang panyo na basang-basa na sa luha. Ni hindi niya kailanman nakita ang kanyang ama na ganun ang itsura. Ang dating matatag na haligi ng tahanan, ngayon ay tila pinagbagsakan ng langit at lupa. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Saka humakbang papalapit sa kanyang ama. Mabilis naman itong pinahid ng likod ng palad ang mga luhang umaagos sa pisngi nito. Ngunit ang lungkot ay bakas pa rin sa bagsak ng balikat ni Mang Emil. Parang pinipiga ang puso niya sa nakikitang sitwasyon ng kanyang ama. Tayo na pong ginagawa niyo rito. Ba't di pa po kayo natutulog? Mahina niyang tawag, ngunit hindi siya nilingon nito. Tahimik itong nakaupo at nakayuko na para bang nagdadasal na sana ay panaginip lamang ang lahat. Ang butiki namang si Dagul ay palagi nang nakakapit sa kanyang balikat. Nakikinig ito ng kanilang usapan, ngunit hindi nagsasalita. Ang mga hikbi ni Mang Emil ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Masakit at paulit-ulit na gumuguhit sa kanyang pandinig. Maging ang garalgal nitong boses ay parang malamig na tubig na unti-unting nagpapahina sa kanyang tuhod. Alam niya
kung gaano nito kamahal si Aling Tera. Kaya labis ang pag-aalala nito sa pagkawala ng kanyang ina. Lumapit si Fermin sa tabi ng kanyang ima at pinatong niya ang kanyang palad sa balikat nito. Hindi siya bastag nawala, Fermin. Aswang ang may gawa nun sa kanya. Bulong ni Mang Emil. Halos hindi marinig. Si Fermin naman ay tila hinihintay ang paliwanag ng kanyang ama kung bakit naisip nitong aswang ang kumuha sa kanyang ina. May nararamdaman akong kakaiba. Parang merong nilalang ang unti-unting umuubos sa mga guro o sa baryo natin. Paano niyo po na sigurong aswang po ang kumuha kay nanay, Tay? Isang malalim na buntong hininga ang itinugon ni Mang Emil sa tanong na yon ni Fermin. Tumahimik siya at napatingin ng malungkot sa gaserang kaharap ng kanyang ama. Sa kanyang puso, may gumapang na takot, hindi lang dahil sa pagkawala ng kanyang ina, kundi sa posibilidad na may mas malalim na dahilan kung bakit marami ang guro na nawawala sa kanilang lugar. Biglang natigilan si Fermin nang marinig ang paghuni ng butiki sa bubong ng kanilang bahay. Isang kumpirmasyon o babala. Palatandaan yon na totoo ang sinasabi ni Mang Emil. Kung ganun, kailangan na po natin talagang kumilos para hanapin po si nanay, Tay. Naniniwala pa po akong buhay pa po si nanay. Hindi po tayo dapat sumuko. Pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula, anak. Magulong-magulo ang isip ko ngayon. Siya nga po pala, Tay. Ipaghahanda ko po muna kayo ng pagkain. Kanina pa po kayong hindi ko makain eh. Wala akong ganang kumain, anak. Ikaw na lang muna ang kumain, sige na. Pero Tay, baka naman po magkasakit kayo niyan. Kahit konti lang po sana kumain po kayo. Babayaan mo na muna ako mapag-isa, Fermin. Huwag ka mag-alala, anak. Hindi rin naman ako makakakain ito ng maayos eh. Sige na, matulog ka na. Sige po, Tay. Kayo pong bahala. Mabigat ang hakbang ng mga paa na umalis sa tabi ni Mang Emil, si Fermin. Malungkot siyang lumapit sa pintuan ng kanyang silid. Bago pumasok, ay sinulyapan niya ang kanyang ama na nakaupo pa rin sa bangko, paharap sa lamesa, habang si Dagul naman ay nasa balikat pa rin niya. Maya-maya pa, ay lumipat sa kanyang braso. Saka lang siya dumiretso ng pasok sa loob ng kanyang silid. Bumungad sa kanyang paningin ang nakahandang damit na pantulog. Madalas na si Aling Tera ang naghahanda nun kapag gabi na. Naluluwang nilapitan ni Fermin ang katre na gawa sa kawayan at napatanaw sa labas ng kanyang nakabukas na bintana. Naupo siya sa gilid ng katre at tumingin sa butiki na nasa braso niya. Anong iniisip mo, Fermin? Natatakot ako, Dagul. Paano kung patay na si nanay? Paano kung nakuha na siya ng bangkilan? Hindi ko masasagot ang tanong na yan, Fermin. Pero kung gusto mo, umalis tayo at maglibot sa paligid ng paaralan. Malakas ang kutob kong nandun ang sagot sa katanungan mo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Fermin. Sabay tanaw sa labas ng bintana. Napatayo siya nang makita ang matandang lalaki na nakatayo sa tabi ng puno. Nakatingin ito sa kanila, pati na sa butiki na nasa kanyang braso. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Kilala niya ang matandang nasa tapat ng kanyang bintana. Yun din ang matandang nakita niya sa loob ng classroom ng kanyang ina. Dala ng kagustuhang makilala at makausap ni Fermin ang matanda. Tumalon siya mula sa bintana, ngunit tumalikod ang matanda. Mabilis ang tibok ng kanyang puso na nagmamadaling tumakbo at hinabol
ang naglalakad na matanda. Sinadya niyang hindi lumikha ng ingay upang hindi marinig ng kanyang ama. Lolo! Lolo, sandali lang po! Huwag po muna kayong umalis! Fermin, hindi natin siya kilala. Huwag tayong sumunod sa kanya. Dagul, malakas ang kutob kong may alam siya sa mga nangyayari sa paligid natin. Hindi siya masamang tao. Baka matulungan niya tayo. Huwag ka mag-alala. Mararamdaman ko kung masama siyang nilalang. Pero huwag mo rin kalilimutan, merong kakayahan ng bangkilan na mag-anyong tao. Kaya nitong gayahin ang mukha ng mga taong naging biktima niya. Pati boses, kaya rin niyang gayahin. Huwag mo na siyang sundan, Fermin. Nag-aalala ako na baka makuha niya sa iyo ang mutya. Alalahanin mo rin na merong itim na perlas ang aswang na bangkilan. Pero hindi nakinig si Fermin. Diretso ang kanyang hakbang sa paghabol sa naglalakad na matanda. Tila sinasadya nitong pasunurin siya. Ngunit may tiwala siya sa kanyang nararamdaman. Malakas ang kutob niyang may alam ang matanda tungkol sa mga aswang na bangkilan at kung bakit marami ang guro na nawawala sa baryo nila. Lolo, teka! Sandali lang po! Huwag po muna kayong umalis! Bakit po kayo pumunta rito? Nakita ni Fermin na huminto sa paglalakad ang matanda sa tapat ng maliwanag na sikat ng buwan. Humarap ito sa kanya at bakas ang lungkot sa mga mata nito. Hindi niya nararamdaman ang mabigat na enerhiya mula sa matanda. Sa halip, sinasabi ng kanyang puso na ang matandang kaharap niya ay makakatulong sa kanya para mahanap ang kanyang ina na si Aling Tere. Umaasa pa rin siyang buhay pa ang kanyang ina. Lolo, ano pong ginagawa niyo sa tapat ng bintana ng kwarto ko? Alam ko po na meron po kayong gustong sabihin sa akin. Meron po ba kayong alam kung bakit nawawala po si nanay? Pasensya na iyo. Pero wala akong alam sa pagkawala ng nanay mo. Subalit malakas ang kutob kong nasa school ng kasagutan sa mga tanong mo. Sino po ba kayo, Lolo? Ako si Sergio, ang asawa ni Magda. Ang matandang guro na nauna nang nawala sa classroom na yon. Kasunod ng pagkawala rin ng anak kong si Elaida na isa ring guro. At ngayon naman, ang nanay mong si Tera, ang sunod na nawala. Gulat at hindi agad nakapagsalita si Fermin. Pagkatapos niyang marinig ang sinabi ni Lolo Sergio, maging si Dagul ay hindi rin nagsalita para kontrahin ang sinabi ng matanda. Marahil ay nararamdaman din ni Dagul na nagsasabi ng totoo ang matandang lalaki. Baka sa mukha nito ang lungkot at sakit sa pagkawala ng mga mahal nito sa buhay dahil sa paggaralgal ng boses nito. Pinagmasdan ni Fermin si Lolo Sergio. Suot nito ang kulay puting damit at maong nakupasin. Ito marahil ang matandang albularyong antingero na nakatira sa kagubatan. Lumapit sa kanya ang matanda, habang si Dagul naman ay nananatiling nakatingin kay Lolo Sergio. Mula sa braso ay umakyat ang butiki sa kanyang balikat. Tila sinusuri ng engkantadong butiki ang kaharap niyang matanda. Mangyayari din po ba kay nanay ang nangyari po sa pamilya niyo, Lolo Sergio? Tulungan niyo po ako. Sana matuldukan na ang pagkawala ng mga guro sa baryong ito. At sana hindi rin mangyari sa nanay mo ang nangyari sa pamilya ko. Matagal na akong naghahanap sa aswang na bangkilan. Malakas ang kutob ko na siya ang kumuha sa nanay mo. Kaya lang, mahihirapan tayong hanapin ang aswang na bangkilan dahil maaaring iba na ang kanyang itsura sa ngayon. Kung ganun po, may posibilidad na nakakasalamuha po natin sila. Oo, maaaring nakakasama nga natin sila. Malakas ang aswang na bangkilan at mahirap huliin. Wala akong laban sa kanila. Maliban na lang
kung merong mutya ng 2 buntot ng inkantadong butiki. At yun ang totoong pakay ko. Kaya kita pinuntahan sa bahay mo. Matagal na hindi nakapagsalita si Fermin dahil inisip niya na hindi maaaring malaman ng matanda na nasa kanya ang mutya. Kaya naman, hinintay niyang magsalita si Dagul. Pero wala siyang narinig na boses mula sa inkantadong butiki. Marahil ay ayaw ni Dagul na malaman ng matanda na merong kakayahan ng butiki na makapagsalita. At higit sa lahat, hindi pa lubos ang pagtitiwala nito sa matanda. Kaya naman, muling nagtanong si Fermin. Kaya po bang tapatan ng mutya ang lakas ng aswang na bangkilan? Oo, sapagkat yun lamang ang nag-iisang pangontra sa kanila. Sa sandaling tumapat ang mutya sa aswang na bangkilan, ay masusunog ang kanilang balat. Ngunit kung ang bangkilan ay may itim na perlas, hindi siya tatablan ng kapangyarihan ng mutya. Kailangan mo pa rin siyang labanan, ayon sa sarili mong kakayahan. Ngunit malaki ang maitutulong ng mutya para labanan ang mga alagad nito. Kung ganun po, paano po siya makikilala ng mutya? Takot siya sa butiki. Kahit malakas ang kanyang kapangyarihan, takot siya sa huni nito. Kaya ayaw niyang makakita ng butiki. Kahit maganyong tao siya, ay makakaramdam siya ng sakit sa oras na magkita sila ng butiki. Ang butiki na nasa balikat mo ay isang inkantadong butiki. Tama ba? Paano niyo pong nalaman, Lolo Seryo? Matanda na ako, iho. At hindi ka makakapagsinungaling sa akin. Patay! Paano niyong nalaman, Fermin? Hindi ko naririnig ang boses ng butiki. Ngunit alam ko na may kakayahan siyang makapagsalita na tanging ikaw lamang ang nakakarinig. Nakikita ko ang palatandaan ng pagiging engkantado niya sa pamamagitan ng kulay. Alam ko rin, nasa bulsa mo ang buntot niya na magagamit mo laban sa mga aswang. Hindi po ako makapaniwalang alam niyo po ang lahat tungkol sa engkantadong butiki. Siya po si Dagul. Meron akong isang mahusay na mandirigma na inutusan kong lumaban sa aswang na bangkilan. Isa siyang magaling na manunugis ng aswang. Kahit wala siyang taglay na kapangyarihan, ay matapang niyang natatalo ang mga halimaw gamit ang kanyang sandata. Ngunit merong isang babae na nagpatibok ng kanyang puso. Tinalikuran niya ang pagiging manunugis ng aswang at namuhay ng tahimik. Kaya sa unang pagkakataon, ay nabigo akong hanapin ang aswang na kumuha sa pamilya ko. Magmula noon, naghanap ako ng butiki na may ganyang kapangyarihan at sinabi ko sa sarili ko na ako na lang ang lalaban sa mga aswang na yon. Pero ako po ngayon ang nagtataglay ng mutya. Kaya nga kailangan ko ng tulong mo, Fermin. Kailangan nating alamin kung ano pa ang mga ebidensyang mahanap natin sa classroom na yon. Naalala ko po na meron pong 3 lumang larawan na nakuha si tatay sa lugar kung saan po nawala si nanay. Sandali lang po at kukunin ko lang po sa loob ng bulsa ko. Mabilis na dinukot ni Fermin ang larawan sa bulsa at ibinigay niya yon sa matandang lalaki. Nanginginig ang kamay nito na pinagmasdan ng larawan. Lahat ng mga guro na naroon ay may pilas sa bahagi ng litrato. Sa banda ng ulo ng guro, tila sinadya na huwag ipakita kung sino ang guro na nakaupo sa bangko. Pero natitiyak niyang yun ang mga gurong una nang nawala. Ngunit kapansin-pansin ang blackboard sa likuran ng mga batang nasa larawan. Merong nag-iisang lengguwahe na hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin. Ibinalik ni Lolo Seryo ang larawan sa kanya at naluluwa ang mga mata nitong tumalikod na kay Fermin. Saka naman nagsalita si Dagul. Mukhang tama ang kutob ko, Fermin. Nasa loob mismo ng classroom ang kasagutan.
Kailangan mo magmatsyag sa mga nangyayari sa classroom na yun tuwing gabi. Tama ka, Dagul. Yun din ang hinala ko. Humarap si Lolo Sergio kay Fermin. Narinig nito ang mga sinabi ni Fermin habang kausap ang butiki. Saktong nailagay ni Fermin ang lumang larawan sa kanyang bulsa. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mutya sa kabila ng kanyang bulsa. Naramdaman din yun ni Dagul. Mukhang hindi tayo nag-iisa sa lugar na to, Fermin. Lolo Sergio, kailangan niyo na po sumama sa bahay. Nararamdaman ko po na merong mga nilalang sa paligid natin. Akma na sanang aalisin na Fermin at Lolo Sergio nang makitang merong mga anino ang nakatayo sa kanilang harapan. Huli na para umalis sila sa lugar na yon dahil ang simoy ng hangin ay naging kakaiba at ang paligid ay naging maalinsangan. Fermin, ihanda mong mutya. Nasa panganib tayo. Mabilis na dinukot ni Fermin ang putol na buntot ng butiki sa kanyang bulsa at hindi siya makapaniwala nang biglang lumiwanag yun at humaba na parang isang latigo. Gumuhit ang malaapoy na liwanag sa mismong katawan ng latigo. Mula sa kulay kahel ay naging isang mabangis na sandata ang mutya ng 2 buntot ng engkantadong butiki. Lumalagablab ang apoy mula sa kanyang sandata, kasabay ng kaluskos sa paligid. Mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang mga anino, mga nilalang na may mga mata ng uwak, balat ng baboy ramo. Ang mga bangkilan, nagsimula silang umangil. Hindi sila bastang mga aswang. Sila ang tagapagmana ng itim na perlas, ang mga bantay ng sinaunang sumpa ng mga halimaw. Nakangisi ang mga yon. Tila alam ang sandatang hawak ni Fermin. Ihagupit mo ang latigo sa lupa upang ang ibang nilalang na nagtatago sa likod ng mga puno ay mapilitang lumabas. Hindi nila kakayanin ang ingay ng latigo. Hindi nila kasama ang pinuno, kaya mapapatay mo sila gamit ang sandata mo. Isang malakas na paggugupit sa lupa ang ginawa ni Fermin gamit ang latigo ng butiki. Si Lolo Sergio ay pumwesto sa likod ni Fermin. Isa-isang lumapit ang mga bangkilan, paikot sa kanilang kinaroroonan. Tila hindi alam ang epekto ng kapangyarihan ng batang nagtataglay ng mutya. Ang lupa ay tila humihinga sa ilalim ng kanilang mga paa. Bawat galaw ng dahon sa paligid ay matalas na pinakikiramdaman ni Fermin. Ang hangin ay mabigat, amoy dugo. Tumalon ang bangkilan na kulay abo at sa pagbagsak nito sa kanyang harapan ay umalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang sandata sa paligid. Pinuluputan ng latigo ang leeg ng aswang at sa paghila ni Fermin, nasunog ang katawan ng halimaw. Napuno ng pag-angil ang buong paligid mula sa mga aswang na bangkilan. Nakita ng mga ito kung gaano kalakas ang latigo ni Fermin. Ganyan nga, Fermin. Marahil ay hindi nila alam na taglay mo ang mutya ng 2 buntot ng engkantadong butiki. Sa muling pagsugod ng mga aswang sa kinaroroonan ni Lolo Sergio at Fermin, ay mabilis siyang umikot sa ere upang iwasan ang kalmot ng aswang. Ginamit niya ang siko para patamaan ng batok ng nilalang. Sa pagbagsak nito sa lupa, ay hinagupit niya ito ng kanyang latigo. Tinamaan ito sa dibdib. Kasunod ng pagkikikisay ng katawan nito, gumagapang ang apoy at unti-unting nasusunog ang katawan. Sa pag-angat ng paningin ni Fermin, napansin niyang tila umaatras na ang mga kalaban. Nakangisi ang mga ito, ngunit bakas sa mapupulang mga mata ng mga aswang ang labis na takot. Ngunit sumugod kagad si Fermin. Kumilos siya na parabang sinasaniban ng espiritu ng kapangyarihan ng mutya. Habang ang makikita sa dilim ay ang naglalagablab na apoy sa hawak niyang latigo. Bawat wasiwas at hagupit ng latigo sa katawan ng mga aswang na bangkilan
ay isa-isa rin na bumabagsak ang mga ito sa lupa. Kasabay ng pagkalat ng apoy sa katawan ng mga ito, hanggang sa masunog na parang mga papel. Si Lolo Sergio ay natulala at hindi makapaniwala sa husay na ipinakita ni Fermin pagdating sa pakikipaglaban. Ito na ang katapusan yung lahat! Hanggat hindi ko nahahanap si nanay, ako magsisilbing apoy na susudog sa inyong mga katawan! Pinalot ng mga pag-angil, liwanag ng apoy at galit ang buong paligid ni Fermin, habang si Dagul naman ay nanatiling nakakapit sa kanyang balikat. Ang natitirang mga bangkilan ay sumugod kay Fermin. Ang mga kuko nito ay tila bakal. Ang hininga ay malalim na punong-puno ng galit. Ngunit sa bawat hampas ni Fermin, may tunog na parang kampa ng basag. Isang alingawngaw na nagpapayanig sa buong paligid. Isang malakas na pagbuwit sa hangin ang ginawa ni Fermin gamit ang latigo. Lahat ng tamaan ng kanyang sandata ay nasusunog ang katawan at naglalaho. 1, 2, 3 bangkilan ang bumagsak sa lupa. Ang kanilang katawan ay naging abo na tinangay ng hangin, hanggang sa tuluyang kumalat ang katahimikan sa buong paligid. Natalo lahat ni Fermin ang mga bangkilan na umatake sa kanila. Magaling, Fermin! Natalo mo mga aswang! Hindi ako makapaniwala na magagawa mo matalo ang mga aswang na bangkilan. Saan mo natutunan ang pakikipaglaban sa mga aswang, Fermin? Palagi po akong tinuturuan ni tatay, lalo na po sa paggamit ng iba't ibang uri ng sandata. Kaya hindi po ako nahirapan sa paggamit po ng latigo. Fermin, kailangan na muna nating umalis sa lugar na to. Lolo Sergio, sumama na po muna kayo sa bahay. Hindi po ligtas ang lugar na to para sa inyo. Halika na po. Kung ganon, ay kailangan na natin magmadali. Nauna nang naglakad si Fermin. Kasunod ang matandang nagmamadali sa paghakbang papunta sa kanilang bahay. Panayanlingan nila sa paligid. Saka lamang naglaho ang liwanag sa kamay ni Fermin at ang latigo ay bumalik sa dating itsura nito. Naging buntot ulit ito ng butiki. Mahigpit ang pagkuyom ng kamao ni Fermin para ingatan ang mutya. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, narating nila ang bahay ni Fermin. Sa pagkakataong yun, ay tanaw niya ang bukas na gasera ng kanyang ama. Habang hindi niya alam kung paano niya maipapaliwanag sa kanyang ama kung saan siya nanggaling. Sabihin mo sa tatay mo ang totoong nangyari sa iyo, Fermin. Tutal, alam naman na ni Lolo Sergio ang tungkol sa akin. Dapat lamang na malaman na rin ni Mang Emil ang tungkol sa misyon mo. Kaya lang, paano ko naman may papaliwanag sa kanya na nanggaling ako sa gubat? Ako ang magpapaliwanag sa kanya, Fermin. Kaya huwag ka mag-alala. Halika, sumunod ka sa akin. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Fermin bago siya tuluyang pumasok sa kanilang bahay. Nagulat si Mang Emil nang makita ang anak na pumasok sa pintuan ng kanilang balkonay. Napatayo ito at titig na titig sa muka ni Lolo Sergio. Fermin? Teka, bakit kasama mo si Lolo Sergio? Kilala niyo po si Lolo Sergio, tay? Oo. At bakit kasama mo siya? Magpapaliwanag po ako, tay. Pero hindi ko po alam na kilala niyo po pala si Lolo Sergio. Natigilan ng kanyang ama at nagpalipat-lipat ang tingin sa mga damit nila. Bumakas ang mukha nito ang pag-aalala at napasulyap sa nakatayong matanda. Teka, ano nangyari sa inyo? Bakit magkasama kayo ni Fermin, Lolo Sergio? Hindi sinasadya ang aming pagkikita. Pasensya na po, tay. Lumabas po ako nang walang paalam. Fermin, hindi ikaw ang kinakausap ko. Lolo Sergio, anong ginagawa niyo rito? Gusto ko lang sanang tumulong para mahanap si Tera.
Hindi ko inaasahan na bigla kaming sasalakayin ng mga aswang na bangkilan. Hindi po ba't sinabi ko na sa inyo na huwag niyong lalapitan ang anak ko kahit kailan? Hindi na po ako babalik. At hindi po ako papayag na si Fermin ang gawin niyong manunugis ng mga aswang. Nakita niyo na kung ano nangyari sa anak ko. Muntik na siyang mapahamak. Tay, wag po kayo magalit kay Lolo Sergio. Wala po siyang kasalanan, Tay. Isa ka pa. Hindi ko alam na lumabas ka pala kanina. Hindi ka nagpaalam sa akin Paano ko napahamak ka? Tapos ay hindi ko alam. Saan kita hahanapin? Sige nga. Pasensya ka na, Emil. Pero wag mo nang pagalitan pa si Fermin. Ang mahalaga ngayon ay mahanap natin si Tera bago pa siya magaya sa pamilya ko. Hanggang ngayon ba ay wala ka pa rin balak na tulungan ako? Sinasabi ko naman po sa inyo na matagal na akong tumigil sa pagiging manunugis ng mga aswang. Anak nang, kung ganun, Fermin, si Mang Emil pala ang tinutukoy na manunugis ni Lolo Sergio. Yung mandirigmang pumatay sa mga aswang na bangkilan. Talagang napakaliit ng mundo. Ang tatay mo pala, ang matapang na manunugis ng aswang. Tay, totoo po ba? Isa po kayo manunugis ng aswang? Totoo, narinig mo, anak. Isa akong manunugis ng aswang na matagal ko nang kinalimutan. Natigilan si Fermin at naghari ang katahimikan sa pagitan nilang tatlo. Habang si Dagul naman ay biglang nagsalita at nagkaroon ng pag-asa na matatalo nila ang mga kampon ng kadiliman. Kung ganun, may makakasama ka na, Fermin, laban sa mga aswang. Tay, kailangan ko po ang tulong nyo. Hanapin po natin si nanay. Saan naman natin hahanapin si Tera, Fermin? Ni hindi ko nga alam kung saan ako magsisimula sa paghahanap sa kanya. Pababayaan na lang po ba niyong mawala si nanay, Tay? Paano po kung buhay pa siya at kinuha ng bangkilan at naghihintay na magliligtas sa kanya? Yun na nga eh. Bangkilan ang kalaban natin dito. Anong laban natin sa kanila? Kung meron kang mutya ng makapangyarihan buntot ng butiki, saka lamang tayo makakalaban sa kanila. Tay, nasa akin po ang mutya na tatalo sa aswang. Kung natatandaan niyo po ang butiki na tinulungan ko sa kamay ni Denver, siya po ang engkantadong butiki. Anong ibig mong sabihin, anak? Si Lolo Sergio na ang nagpaliwanag kay Mang Emil ng tungkol sa mutya na nasa kamay ni Fermin. Pagkatapos na maipaliwanag ni Lolo Sergio, ay hindi makapaniwala ang kanyang ama na nasa kamay pala ng kanyang anak ang mutya na yon. Kaya tay, hanapin na po natin si nanay. Sa school, doon kayo maghanap kay Tera. Doon nagsimula ang lahat. Nang marinig ng mag-ama ang sinabi ni Lolo Sergio, nang hihinang napaupo si Mang Emil sa bangko, tahimik itong napatanaw sa malayo, bakas ang takot sa mga mata. Wala na tayong ibang paraan. Walang ibang makakatulong sa atin, kundi kayong mag-ama lang. Dito na muna ako magpapalipas ng gabi. Baka makasalubong ko pa ang mga aswang na bangkilan. Natitiyak ko na sa oras na hindi makabalik ang mga napatay ni Fermin, maaaring may bagong pangkat na mga aswang ang pupunta sa gubat para hanapin ang mga kasama nila. Kaya hindi tayo maaaring magpabaya dahil buhay na natin ang nakataya rito. Mabilis na tumayo si Mang Emil at pumasok sa loob ng kwarto nito. Pagbalik nito ay may dala na itong lumang latigo. Sige, hahanapin natin si Tera, anak. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nahahanap ang nanay mo. Sige po tay, pero sa ngayon, kailangan na po muna natin magpahinga. Bukas po ay pupunta po ako sa school. Baka makahanap po ako doon ng mga ebidensyang makakapagbigay sa atin ng linaw kung nasan po si nanay. Kahit patay na po si nanay, basta't makita lang po natin ang katawan niya. Humanda talaga sa akin ang mga halimaw na yun. Ako mismo ang papatay sa kanila. Kailangan na natin kumilos para pigilan na ang kanilang pag-aasik ng lagim. Marami pa ang kanilang magiging biktima. Bibigyan natin ng katarungan ang nangyari
sa mga pamilya natin. Napuno ng emosyon ang loob ng bahay ni Namang Emil at Fermin, habang si Dagul ay nananatiling walang imik, nakikinig sa kanilang usapan. Nang gabing yon ay hindi dinalaw ng antok si Fermin. Marami ang tumatakbo sa kanyang isip, lalo na ang tungkol sa pakikipaglaban niya sa mga aswang. Hanggang sa nakatulog siya nang hindi niya namamalayan. Kinabukasan, nagising ang natutulog na diwa ni Fermin sa malakas na boses ni Lolo Sergio. Ginigising siya nito mula sa pagtawag nito sa labas ng kanyang kwarto. Fermin, bumangon ka na dyan, bilisan mo. Sa tingin ko, umalis ang tatay mo kagabi. Hindi ko na malaya na lumabas siya. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Bumalikwas ng bangon si Fermin. Bumundol ng kaba sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang takot at pag-aalala na baka kumilos na ang kanyang ama sa paghahanap sa kanyang ina. Agad siyang bumaba ng katre at lumabas ng kanyang silid. Nakita niyang nakatayo si Lolo Sergio. Nararamdaman ni Fermin ang paggapang ni Dagul sa kanyang balikat. Diyos ko, may posibilidad na hinahanap ng tatay mo si Aling Tera. Natitiyak kong nasa paaralan siya ngayon. Pero bakit niya ako iniwan? Marahil ay natakot siyang mapahamak ka. Huwag ka mag-alala. Alam ko ang husay ni Emil pagdating sa pakikipaglaban. Pero matagal na po siyang tumigil sa pakikipaglaban. Ang nakasanayan at mga natutunan kailanman ay hindi magbabago o mabubura. Hindi pa rin siya basta-bastang matatalo. Anong plano mo ngayon, Fermin? Kailangan ko pong sundan si tatay sa school. Dito na lang po muna kayo, Lolo Sergio. Sige, mag-iingat ka. Hindi na tinapos ni Fermin ang iba pang sasabihin ng matanda. Mabilis siyang tumakbo papunta sa labas ng kanilang bahay. Agad niyang tinahak ang daan papunta sa school. Ngunit pagsapit niya sa gitna ng kakahuyan, kung saan ay madalas niyang nakakasalubong si Denver, hindi niya inaasahan na makikita niya ito. Katulad ni Dagul, ay hindi rin mapakali si Fermin dahil baka pagtawanan siya ni Denver at hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Si Denver, ang batang hindi tumitigil kapag hindi nasasaktan ng kaaway. Ang kaninang nagmamadaling si Fermin ay dahan-dahan ng humakbang papalapit kay Denver. Nakangisi ito na tila ng aasar. Malayo pa ay nagsalita na si Denver. Kumusta naman ang batang ulila na sa ina? Mabuti na rin yung nangyari. Tingnan mo. 2 araw na kaming walang pasok. O di ba ang saya? Kumusta naman? Ilang araw din naman tayong hindi nagkita. Wala ka bang sasabihin? Wala akong sasabihin sa'yo, Denver. Mabuti pang makipag-usap sa mga butike kaysa makipag-usap sa inutil na batang katulad mo. Palibasay wala kang ina, kaya hindi mo alam kung gaano kasakit mawalan ng nanay. Kung sa bagay, manhid ka. Wala kang pakiramdam. Sarili mo ang mga magulang iniwan ka. Tila napikon si Denver sa sinabi ni Fermin. Kaya naman, iniilang hakbang lang nito ang pagitan nilang dalawa. Dinakot nito ang kanyang damit. Anong sabi mo, ha? Baka gusto mong basagin ko ang pagbumuka mo. Ginagawa yan, Denver. Hindi sinasabi. Dahil sa malakas na pagdakot ni Denver sa kanyang damit, ay biglang lumitaw ang ulo ni Dagul sa balikat ni Fermin. Kitang-kita niyang nanlaki ang mga mata ni Denver. Malaki ang hakbang ng paa na napaatras ito papalayo kay Fermin. Kasabay ng malakas na pagsigaw nito, ramdam niya ang panginginig sa boses ni Denver. Maging ang biglang pagtaklob nito ng palad sa muka. Nagtataka ang mga kasama nito nang bigla itong kumaripas ng takbo. Mabilis itong nawala sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Kaya ang 5 kasama nito ay sumunod din kay Denver. Naiwan si Fermin
na biglang nagtaka sa reaksyon ng mortal niyang kaaway. Fermin, napansin mo rin ba? Natakot siya sa akin Hindi mo ba nakita ang usok sa mukha niya? Mabilis ang pangyayari, Dagul Kaya hindi ko napansin ang usok sa mukha niya. Ang nakita ko lang ay ang takot na takot siya sa'yo. Nang makita ka niya para siyang napapaso. Hindi kaya yun ang dahilan kung bakit pinapatay niya ang mga butiki. Takot siya sa butiki. Pero nakita ka niya nung hindi pa napuputol ang buntot mo, di ba? Pero hindi siya ang humahawak sa akin, Fermin. Isa pa, wala akong kapangyarihan kapag buo ang buntot ko. Dahil hindi pa naman naipapasa sa'yo. Masama ang kutob ko sa kanya, Fermin. Hindi kaya siya ang pinuno ng bangkilan? Pero ang sabi ni Lolo Sergio, hindi tinatablan ng aswang na bangkilan ang kapangyarihan ko dahil meron siyang itim na perlas. Pero ang alam ko, Fermin, sa gabi lang niya yung dinadala. Dahil sa gabi lang din sila umaatake at nagkakaroon ng kakaibang anyo. Kailangan natin masiguradong siya nga ang aswang. Humanda siya sa akin kapag napatunayan kung siya ang may gawa sa pagkawala ni nanay. Hindi ko siya mapapatawad. Kailangan kumilos ka na. Natitiyak kong babalik siya dahil alam na niya na nasa iyo ang mutya. Sa sandaling magharap kayo ay mawawalan siya ng kakayahang manggaya ng muka at magpalit ng anyo. Pero itong tatandaan mo, Fermin, kahit meron siyang perlas, hindi maitatago ang pagkatakot niya sa butiki. Kaya malakas ang kutob kong si Denver nga ang pinuno ng mga aswang. Kailangan natin siya sundan. Kailangan malaman to ni tatay. Mukhang alam ko na ang sagot sa mga tanong natin. Sa classroom, dun siya nakatira. Kaya aabangan ko siya mamayang gabi. Hindi naman niya ako mararamdaman dahil sa proteksyon ng mutya sa amoy ko. Tama ka, pero mas kailangan pa rin natin mag-ingat dahil natitiyak ko, mas doble ang pag-iingat niya ngayon. Ganun na nga ang naging plano ng dalawa. Hinanap muna ni Fermin ang kanyang ama, ngunit wala ito. Kung saan-saan na niya ito hinanap. Malapit nang dumilim ang paligid at wala pa rin ang kanyang ama. Mula sa likod ng puno, sa tapat ng bintana ng classroom, tahimik na nakaupo si Fermin. Umiiyak, nag-aalala kung nasaan na si Mang Emil habang hinihintay niya ang pagsapit ng gabi. Pero umaasa siyang kahit nasaan ng kanyang ama, ay alam niya na kaya nitong ipagtanggol ang kanyang sarili. Saan na kaya nagpunta si Mang Emil? Hindi ko rin alam, Dagul. Pero natatakot ako. Paano kung pati si tatay ay nawawala na rin? Bakit kasi siya umalis nang walang paalam? Ganun naman ang ama, Dagul Hindi niya hahayaan na mapahamak ang kanyang anak. Kahit siya pa ang magsakripisyo. Pero hindi niya alam, Dagul. Mas pinapahirapan niya ako dahil sa takot at pag-aalala na baka isang araw magising ako na ulila na rin ako sa mga magulang. Umagos ang masaganang luha sa kanyang mga mata habang nakasandal at nakaupo sa ugat ng puno. Maya-maya pa ay naramdaman ni Fermin ang larawan sa kanyang bulsa. Kaya naman, naisip niyang muling pagmasdan yun. Matagal niyang tinitigan ng mga larawan. Isa lang ang kanyang napuna, ang mga salitang nakasulat sa pisara. Tila napansin din ni Dagul at alam nito kung ano ang ibig sabihin ng lengguwahe. Teka, lengguwahe namin yan sa mundo namin Ang ibig sabihin ng Eteran Sitarin ay lagusan at pinto. Napaunat sa pagkakaupo si Fermin at napatitig siya sa muka ni Dagul. Kinalabutan siya ng matindi dahil nalaman niya kung ano ang ibig sabihin ng salitang yon. Anong ibig sabihin nun, Dagul? Kailangan natin pasukin ang loob ng silid. Hahanap tayo ng lagusan at pinto na sinasabi sa pisara. Diyos ko, sigurado na ngayon na merong kakaiba sa silid na yon. Yan ang aalamin natin. Hindi na nila natapos ang kanilang pag-uusap dahil bumukas ang pinto ng silid ng paaralan. Pumasok si Denver. Kitang-kita ni Fermin
kung paanong nagpalinga-linga sa paligid si Denver. Biglang nagtago sa likod ng puno si Fermin dahil baka maramdaman nito na mayroong tao sa paligid. Mabilis ang tibok ng puso ni Fermin at bumigat ang kanyang pakiramdam nang makita ang bata. Maya-maya pa ay muling bumukas ang pinto. Nagulat si Fermin nang muli siyang sumilip sa gilid ng puno. Isang matandang lalaki na kuba ang nakita niyang lumabas ng silid. Hirap maglakad at mahina ang pagakbang. Sunod-sunod ang paglunok niya ng laway. Hindi niya kilala ang nilalang at hindi rin niya alam kung saan ito nanggaling. Naglakad ito papalayo, papunta sa kakawyan. Nang mga sandaling yon ay mag-aagaw dilim na at liwanag. Muling sinulyapan ni Fermin ang silid-aralan. Hinanap ng kanyang paningin ang pumasok na si Denver. Ngunit wala siyang nakita. Natitiyak niyang may lihim ang classroom na yon. Dahan-dahang tumayo si Fermin at nagpalinga-linga sa paligid. Pumasok na tayo sa loob, Fermin. Bago pa bumalik ang matandang yon, ang ipinagtataka ko lang, saan kaya dumaan ang matandang nakita natin? Saka si Denver. Hindi ko siya nakitang lumabas. Kung ganon, malinaw na sa akin ngayon ang katotohanan. Si Denver at ang matandang lalaki na lumabas kanina ay iisang tao lang. Isang aswang na bangkilan na nagpapanggap na bata para pumatay at kumuha ng mga guro. Matagal na hindi nakapagsalita si Dagul. Maya-maya pa ay meron itong biglang naalala. Tama. Natatandaan ko na, Fermin. Nagsimula ang pagkawala ng mga guro sa baryong to. 60 taon na ang nakakaraan. Merong naging kaso ang guro. Pinahirapan niya ang 10 taong gulang na batang lalaki. Pinaluhod sa asin ng estudyante. Pinalo ang binti ng 100 beses gamit ang yantok. At pagkatapos, ibinilad sa araw ang bata. Kinabukasan, nabalitaan na lamang na sabay na nawala ang guro at ang batang pinarusahan ito. Kung ganon, maaaring 70 taon na siya ngayon at yun ang tunay na edad ng aswang na yun. Halika, alamin natin kung anong meron sa loob. Natitiyak ko na nasa pisara pa rin ang sagot sa katanungan natin. Mabilis at malalaki ang hakbang ni Fermin nang pumasok siya sa loob ng kanyang classroom. Halos mabingi siya sa malakas na pagtibok ng kanyang puso. Agad nilang nilapitan ang pisara. Subalit sumalubong naman sa kanila ang masangsang at mabahong singaw ng silid. Biglang kinabahan si Fermin. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na hawakan ng pisara dahil sa biglang paglangit-ngit nito na parang tunog ng pinto ay nag-alala si Fermin. Hinawakan niya ang gilid ng pisara at dahil hindi maayos ang pagkakalapat ng blackboard sa dingding, bumukas yun at mas lalo niyang naamoy ang mabahong singaw nito na parabang nabubulok na laman ng tao. Nanginginig ang kanyang tuhod at sinilip ang likod ng pisara. Pinto! Merong hagdan! Pababa sa ilalim! Sinasabi ko na nga ba't merong silid? Isang sikretong pintuan. Baka dito niya itinatago ang mga gurong kinukuha niya. Teka, merong hagdan pababa. Ang mabuti papasukin na natin. Kapag nagkataon, natagpuan ko na rin ang lagusan papunta sa mundo ko. Maingat na pinasok ni Fermin ang loob ng silid na yon. Nakita niya ang hagdan pababa sa madilim na bahagi ng pintuan. Diyos ko, anong klaseng lugar to? Napakabaho. Nakakasuka ang amoy. Tangka na sanang bababa ng hagdanan si Fermin nang marinig ang boses ng kanyang ama. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Binilisan niya ang pagbaba sa hagdan. Mabuti na lang at merong nag-iisang gasera na nakasabit sa kisame ng batong pader ng kwarto. Hindi siya maaaring magkamali. Ang lagusan
ay papunta sa isang kuweba. Merong mga nagkalat na buto ng tao sa mabuhangin na sahig ng kuweba, habang ang ingay ay umaalingaw-ngaw sa loob. Anak! Pakawalan mo ako rito! Buhay pa nanay mo! Kasama ko siya ngayon! Nangihina na siya dahil sa gutom. Tubig lang ipinapainom sa kanya ng hayop na Denver na yon. Siya ang aswang, anak! Nahuli niya ako at ikinulong niya kami rito! Diyos ko, salamat po't walang nangyaring masama kay nanay. Alam ko na po kung sino ang aswang, si Denver po. Hindi siya totoong bata, kundi isang matandang lalaki. Nagiiganti siya sa mga guro. Iniisip niya na lahat ng guro ay masama. Tay, si nanay po, nasan siya? Nandito siya, anak. Bilisan mo, pakawalan mo ko. Kailangan mailigtas natin si Tera. Nakita ni Fermin na nakahiga ang kanyang ina sa hita ni Mang Emil, habang nakagapos ang kamay nito sa likod. Merong sugat sa braso si Aling Tera, indikasyong sinubukan ni Aling Tera na lumaban kay Denver. Ngunit kahit bata pa ang anyo ni Denver, kakaiba pa rin ang lakas nito. Mabuti na lang at hindi hinayaan ng Panginoon na mamatay ang kanyang ina. Agad na kumilos si Fermin. Kinalagan niya ng tali si Mang Emil. Saktong inaalalayan niyang tumayo ang nangihina niyang ina, ay biglang dumating si Denver. Nagkatinginan ang mga ito at hindi nila alam ang kanilang gagawin. Hinugot ni Fermin ang mutya ng 2 buntot ng inkantadong butiki mula sa kanyang bulsa. Saka iwinasiwas sa ere. Lumiwanag ang kanyang sandata, subalit hindi naman natinag si Denver. Pinaghandaan ko na ang oras ng paggarap natin. Hawak ko na ang itim kong perlas. Kaya wala ka na magagawa kundi ang sumuko. Hindi ako susuko, hayop ka. Kaya pala, pinapatay mo ang mga butike dahil kontra yung sayo. Bakit kailangan mong gawin to? Idadamay mo pa ang mga walang kasalanan? Dahil pare-pareho laban sila. Magpasalamat ka at binuhay ko pa ang nanay mo. Meron pang konting awa na natitira sa dibdib ko dahil naging mabuti siyang guro sa akin. Pero ngayong kompleto na kayo, isasabay ko na rin siya sa pagpatay ko sa inyo. Walang dapat na makaalam ng tungkol sa sekreto ko. Kaya kailangan niyong mamatay lahat. Walang lihim na hindi nabubunyag. Kaya kahit mapatay mo man kami, lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. Mag-iingat ka sa kanya, Fermin. Malakas ang kutob ko na balot ng proteksyon ng lugar na to laban sa'yo. Huwag ka mag-alala, Dagul. Kailanman ay hindi mananalo ang kasamaan laban sa puwersa ng kabutihan. Ang kabutihan pa rin ang mananaig. At naniniwala ko, ito na rin ang magiging katapusan mo. Hayop kang Denver ka! Kayo ang pumasok sa kuta ko. Kaya kayo ang tatapusin ko. Pagmasdan mo, Fermin, kung gaano kalakas ang kapangyarihan ko. Tay, ilayo niyo po si nanay. Magtago po muna kayo. Mag-iingat ka, anak. Mula sa kanilang harapan, ay kitang-kita ni Fermin ang pagbabagong nangyari kay Denver. Ang balat nito ay kumulubot. Ang likod ay yumuko. At ang tinig ay naging garalgal na tila ba alingaw-ngaw na mga nawawalang kaluluwa. Nakakakilabot ang mapula nitong mga mata na tila isa yung nagbabagang bolang apoy. Ang mga balahibo sa katawan ay naging kasing tigas ng alambre na kayang bumutas ng katawan ng tao. Habang ang nakadipang braso nito ay parang tinubuan pa ng mga tinik at humaba ang kuko nito na kayang dumukot sa puso ng mga biktima. Hindi nagtagal, ang mga daliri nito ay nagsihaba na rin. Hindi na ito si Denver, kundi isang bangkilan na anyo ng isang halimaw na tumutulo pa ang malapot na laway. Hindi na kayo makakalabas ng buhay sa kuwebang ito. Dahil ito na ang magiging katapusan nyo. Mula sa likuran ng aswang na bangkilan ay pumasok ang mga nilalang na may parehong anyo ng kay Denver.
Kanya-kanya ng lapit sa kanila ang 6 na bangkilan. Kaya naman, nakaramdam ng takot at pag-aalala si Fermin nang maalalang kasama niya ang kanyang mga magulang. Inihagupit niya sa lupa ang nagbabagang latigo ng buntot ng butiki dahil para tumigil sa paglapit ang mga aswang. Umikot si Fermin sa ere at sa muling paghagupit niya ay tinamaan niya sa muka ang 2 aswang. Bumagsak ang mga ito ng pasadsad sa kuweba at nasunog ang katawan na parang naaabong puno. Hindi naman nagpaawat si Fermin. Mabilis niyang sinugod ang mga natitirang kalaban. Si Denver ay iniiwasan ang bawat paglagitik ng latigo sa katawan nito. Sa una ay nahirapan kumilos si Fermin dahil maliit lamang ang espasyo sa loob ng kuweba. Ngunit sadyang makapangyarihan ang kanyang mutya. Kaya sa muling paghagupit ni Fermin sa latigo ay 2 bangkilan kagad ang nasunog ang katawan at sumama ang abo sa hangin. Umaangil ang mga natitirang bangkilan dahil sa nasaksihan ng mga ito kung gaano kalakas ang sandata ni Fermin. Habang abala sa pakikipaglaban si Fermin, si Mang Emil naman na kanyang ama ay isinandal ang nangihinang asawa sa pader ng kuweba. Saka tumayo ito at lumapit sa kanyang anak. Hinarap nila ang mga aswang. Magkasabay na sumugod sila sa mga kalaban. Mag-ama, laban sa 4 na bangkilan. Sa bawat paggagupit ng latigo ni Mang Emil, ay isa-isa ring bumabaliktad ang mga kalaban sa sahig. Susundan yun ng paghagupit ng latigo ni Fermin. Kaya naman, agad na nasunog ang katawan ng mga ito. Si Denver naman, na nasa anyo pa ring bangkilan, nakatayo at pinapanood ang labanan sa pagitan ng mandirigma at ng mga aswang. Bawat tamaan ng naglalagablab na sandata ay natutunaw ang katawan na tila ba nasusunog na punong kahoy. Dala ng takot at pag-aalala sa lakas ng sandata ni Fermin, tumakas palabas ng kuweba si Denver kasama ang nag-iisa nitong alagad. Ngunit bumagsak ang mga ito pabalik sa kuweba mula sa itaas ng hagdanan. Iniluwa sa pintuan si Lolo Sergio. Hawak nito ang malaking tungkod na ginamit na panghampas sa papalabas sanang mga aswang. Sa kabila namang kamay nito ay itinumba ang malaking timba na gawa sa uway. Itinaktak ng matanda ang timba at kanya-kanya ng gapang ang mga butiki mula sa lalagyan. Nagkikikisay sa takot ang pinuno ng mga aswang. Hindi! Huwag! Huwag kayong lalapit! Alisin niyo mga butike! Alisin niyo yan! Huwag niyong ilalapit yan sa akin! Sa mga sandaling yun, hindi maitago ang takot sa boses ng halimaw na si Denver. Maya-maya pa ay sinubukan nitong lumapit kay Lolo Sergio para labanan ng matanda. Nagawa nitong saksakin ang tiyan ni Lolo Sergio gamit ang matutulis nitong mga kuko. Ngunit naging maagap naman si Mang Emil. Nahila nito ang matanda, kaya nakawala sa pag-atake ng pinuno ng aswang. Sinamantala ni Fermin ang pagkakataon. Agad niyang hinagupit ng nagbabaga niyang latigo ang isang bangkilan. Tinamaan ito sa likod at kagad na nasunog. Sinubukan ni Fermin na atakihin ng latigo ang bangkilan na si Denver. Subalit hindi ito nasaktan dahil sa perlas na nasa kamay nito, habang si Dagul ay tila kinakausap ang mga nagkalat na butiki sa dingding at sahig. Saka ito humarap sa kanya. Ito na ang tamang pagkakataon, Fermin. Gawin mo na. Takot siya at makakaramdam ng panghihina kung makakarinig siya ng sabay-sabay na paghuni ng mga butiki.
Saka mo lang siya mapapatay dahil mawawalan siya ng lakas na hawakan ang sarili niyang perlas. Sige na, Fermin! Gawin mo na! Itinaas ni Fermin ang kanyang kamay na merong hawak na latigo. Lumiyab ang kanyang sandata. Halos sabay-sabay na humuni ang mga butiki. Nakakabingi ang tunog. Tinakluban ni Denver ang tenga nito at napaluhod sa lupa dahil sa labis na sakit. Tama na! Tama na, pakiusap! Ayoko na! Biktima lang ako ng pagmamaltrato ng guro ko noon! Tama na! At hindi ko matatanggap na ang taong yun ay ang totoo ko palang ina! Huli na! Huli ko na nang malaman na nanay ko siya dahil napatay ko na ang gurong yun. Patawarin niyo ako! Biktima lang din ako ng malupit na mundo at dalalang galit ko. Lahat ng guro pinapatay ko. Kinakain ko ang laman loob nila dahil sa galit ko. Tama na, parang awa niyo na. Pakiramdam ko, nakaganti na ako sa kanila. Sila ang dahilan kung bakit ako naging aswang. Ang nakataas na kamay ni Fermin ay bigla na lamang natigil sa ere. Narinig niya ang malakas na hagulgol ng isang mabangis na halimaw. Ang mga huni ng butiki ay kusa nang tumigil. Subalit ang mga mata, ilong at tenga ni Denver ay inagusan ng sariwang itim na dugo. Ang galit ni Fermin at ang puot ni Lolo Sergio ay napalitan ng pagkabigla. Kung ganon, sinasabi mo bang ang guro na nagmaltrato sa noon ay ang tunay mo palang ina? Ngunit, paano nangyari yon? Anak niya ako sa labas at bunga ko ng pananamantala sa kanya ng aking ama. Huli na nang malaman ko, siya pala ang totoo kong ina. Inamin niya sa akin, ngunit huli na. Nasaktan ko na siya. Kaya niya ako binubugbog noon ay dahil naaalala niya ang ginawa ng tatay ko sa kanya. Pero para sa akin, bakit kailangan akong magdusa? Wala naman akong kasalanan. Kung ganon, kaya ba pumapatay ka ng mga guro sa paaralan na to dahil naniniwala kang lahat ng guro ay masasama? Alam mo ba na ang nanay mo na pinatay mong hayop ka ay ang nanay ko? Hayop ka! Napakahayop mo! Nanay ko si Zuleta, ang unang guro na pinatay mo. Tapos, isinunod mo ang asawa ko si Magda. Hindi ka pa nasiyahan. Pati ang anak kong babae ay pinatay mo. Demonyo ka. Naisip mo ba lahat na ang guro na pinatay mo ay kadugo mo? Hindi nakapagsalita si Fermin sa kanyang mga narinig. Maging si Mang Emil ay tila kahoy na nakatayo lang. Hindi inaalis ang paningin sa nakaluhod na si Denver. Ano ang ibig mong sabihin? Ano sinasabi mo? Kapatid kita sa ina at ang mga pinatay mo ay kadugo mong hayop ka. Hindi kita mapapatawad. Parurusahan ka sa mga kasalanan mo. At kahit kailan, hindi kita ituturing na kapatid. Isinusumpa kita. Mamamatay ka sa sakit at pagdurusa. Hanggang sa hangarin mo na lang na mamatay ka na. Hindi totoo yan. Sabihin mo, hindi kita kapatid. Yun ang katotohanan, demonyo ka. Yan ang kapalit ng pag-iiganti mo. Inubos mo ang pamilya ko. Sinira mo ang buhay ko. Hindi na maitatama ang mali ng isa pang pagkakamali.
sapagkat ang mga ginawa mo ay katumbas ng gawain ng isang diablo. Halos humalik sa lupa ang nagsisising si Denver. Mula sa kanyang anyo bilang isang aswang na bangkilan, bumalik ito sa tunay nitong anyo. Hindi ng isang bata o aswang, kundi isang matandang lalaki na kuba. Hindi maaaring magkamali si Fermin. Yun ang matandang nakita niyang lumabas ng classroom. Isang mahinang matanda na punong-puno ng pagsisisi. Ang katotohanan ay nalantad sa kanilang lahat. Itinapon nito ang itim na perlas at humingi ng tawad. Gumulong ang bilog na perlas at tumigil sa paanan ni Fermin. Agad niya yung hinagupit ng kanyang latigo at mula sa kanyang harapan ay nabasag ang perlas na parang babasaging baso. Nagkalat ang piraso nito sa lupa hanggang sa tuluyang naglaho at tinangay ng hangin. Patawarin mo ko. Patawarin mo si Kuya. Lumapit si Lolo Sergio sa matandang lalaki at humarap ito sa kapatid. Nakaluhod, humihingi ng tawad. Humalik ito sa paa ni Lolo Sergio, ngunit iniwas ng matanda ang paa nito. Walang kapatawaran ng ginawa mo. Subalit, hahayaan ka namin na mabuhay. Hindi ka na manggugulo rito. Pagdudusahan mo ang ginawa mo sa pamilya mo. Hindi ka nakakain ng karne ng tao. Hindi sapat sa'yo ang basta mamatay na lamang. Dahil sa dami ng buhay na kinuha mo, kulang pa ang buhay mo. Kapalit ng mga buhay na nawala. Nilapitan ni Lolo Sergio ang dalawang kalansay na magkatabing nakahiga sa sahig ng kuweba. Humagulgul ito ng iyak habang hinahaplos ng kamay ang singsing ng asawa. Ang isa pang kalansay ay merong kwintas, kaya't nakilala nito ang anak. Habang sa upuan naman na malapit sa kulungan ni Aling Tera ay ang kalansay ng guro na si Aling Soleta. Ang 60 taon na pagkawala ng mga mahal sa buhay ni Lolo Sergio ay nalantad sa maliit na silid ng kuwebang yon. Mabuti na lang at hindi tuluyang napahamak ang nanay ni Fermin. Nakita niyang binuhat ng kanyang amang si Mang Emil ang nanghihina na si Aling Tera. Saka naunang lumabas ng kuweba, kasunod ni Lolo Sergio. Dala ang kwintas ng asawa at singsing ng anak. Tuluyang iniwan ito ang kalansay ng pamilya sa nag-iisang higaan. Nilampasan ng matanda ang nakaluhod pa rin na kapatid. Naiwan si Fermin kasama ang engkantadong butiki na si Dagul. Walang imik na umakyat sa hagdan si Lolo Sergio papunta sa itaas ng pintuan. Hanggang silang dalawa na lamang ng pinuno ng aswang ang natitira. Patayin mo na ako. Patayin mo na ako kung pati ang nanay mo ay sinaktan ko. Tapusin mo na ang paghihirap ko, Fermin. Usang itinago at inilayo ni Fermin ang nagliliyab niyang sandata at kinausap si Denver na ngayon ay isa ng matandang mahina. Walang kapangyarihang itim at isang ordinaryong matandang kuba. Kayo lamang po ang nagpapahirap sa buhay nyo. Ginamit mo ang kapangyarihang itim ng bangkilan para magiganti sa mga taong nagmaltrato sa inyo. Pero kayo pa po pala ang merong mas malaking pagkakamali dahil sa nagawa mo sa buhay ng nanay nyo. Ilang buhay naging kapalit ng pagpapahirap niya sa inyo.
mas masahol pa kayo sa demonyo. Diyos ko, hindi ko talaga alam. Kalokohan yan. Alam niyo ang ginagawa niyo. Dahil nabulag kayo sa labis na galit. Pero nagpapasalamat pa rin ako. Dahil hinayaan niyong mabuhay ang nanay ko. Kaya't hindi ko kayo papatayin. Kung may konsensya pang natitira sa pagkatao niyo, haharapin niyo po ang kaparusahang nararapat sa inyo. Akma na sanang tatalikod si Fermin. Ngunit ang dingding ng kuweba ay bumukas. Lumitaw ang kulay berding liwanag na merong hugis pabilog. Kasunod ng pagsasalita ng matandang si Denver. Bumukas na ang lagusan ng mundo ng mga ikanto. Lumitaw sa balikat ni Fermin ang butiki na si Dagul. Bumalot ang liwanag sa katawan nito at nagkaroon ng hugis bilang isang tao, ngunit kakaiba ang muka. Singkit ang mga mata. Matulis ang dalawang tenga nito. Kulay dilaw ang buhok sa ulo, habang kulay asul ang mga mata at berde ang kulay ng labi. Dagul? Dagul, ikaw ba yan? Oo, ako nga to. Nagbukas na ang lagusan dahil winasak mo na ang itim na perlas. Subalit ang kapangyarihang taglay ng latigo ay mananatili na sa kamay mo. Ingatan mo ang mutya, Fermin. Maraming salamat, kaibigan, sa pagtulong mo sa akin. Natalo mo ang mga aswang na bangkilan at naipaunawa mo sa kanya ang kahalagahan ng pagsisisi sa mga nagawa niyang kasalanan. Bilang kaparusahan sa mga nagawa niyang kasalanan, gagawin ko siyang butiki habang buhay at hindi na kailanman magiging halimaw. Biglang lumiwanag ang paligid at pinalibutan ng usok ang katawan ng nakaluhod na si Lolo Denver. Tanggapin mo ang parusang nararapat para sa iyo. Tinatanggap ko. Mahal na inkantadong butiki ang parusa. Ihingi mo ko ng tawad sa kapatid ko, Fermin. Pumikit ang matanda at sa isang iglap ay naging isang kulay itim na butiki si Denver. Nanlalaki ang mga mata ni Fermin sa nakitang pagbabago ng anyo ng matanda. Napalitan din ng lungkot ang puso ni Fermin. Dahil sa ganoong parusa, natapos ang kasamaan ng isang nilalang. Pinagmasdan ni Fermin ang kanyang mga kamay. Naroon ang latigo. Unti-unti nang bumabalik sa dati ang kanyang sandata. Naging buntot muli ito ng butiki. Si Dagul naman ay pumasok na sa lagusan ng mundo ng engkanto, habang ang butiki na si Denver ay gumapang sa pader ng kuweba, kasama ang mga butiki na nakadikit sa pader na bato. Umakyat sa hagdan si Fermin. Pumunta sa itaas ng pintuan. Lumabas siya sa likod ng pisara at sinara yon. Nakita niyang naroon ang kanyang ina at ang kanyang ama. Nakaupo sa silya. Umiiyak na niyakap niya si Aling Tera. Si Lolo Seryo naman ay alam na rin ang nangyari sa kapatid. Bumakas ang lungkot sa mukha nito, ngunit nawala ang galit sa mga mata. Pagkatapos nilang mag-usap, ay nagpasya na silang umalis sa lugar na yon. Sama-samang naglakad ang apat papunta sa kanilang bahay, habang si Lolo Seryo ay nagpaalam naman sa kanila at nagpasalamat sa pagkakatuklas nila sa silid na yon ng paaralan. Nang gabing yon ay kumalat ang balita tungkol sa lihim na kuweba sa ilalim ng classroom. Nabigyan ng kasagutan ang mga nangyaring hiwaga sa baryo ng Marigondon. Magmula nang mangyari yon, ay hindi na pinahintulutan ang mga guro
na labis na parusahan ng kanilang mga estudyante upang hindi na maulit ang ganong klase na paghihiganti. Sina Mang Emil at Fermin ay ipinagpatuloy ang pagiging manunugis ng aswang sa tulong ng kanilang mga sandatang latigo. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng katahimikan ang buong baryo. Ang paghihiganti ay hindi tunay na hustisya. Sa halip na magtuwid ng mali, madalas itong nagdudulot ng panibagong sakit at kaguluhan sa iba, kung minsan ay kamatayan pa. Ang kasamaan ay parang apoy. Kapag pinalaganap, lahat ay nasusunog. Hindi lamang ang taong gustong paghigantihan ng galit ang nasasaktan, kundi pati na rin ang sarili at mga inosenteng nadadamay sa galit. Ang kapatawaran ay mas makapangyarihan kaysa paghihiganti. Ang taong marunong magpatawad ay nagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng galit sa kanyang dibdib. Ang paggawa ng masama ay nagbubunga ng mas masahol na kapalit. Isang parusa na habang buhay mong pagsisisihan. Sa kwento man o sa tunay na buhay, ang kasamaan ay may balik. Madalas ay mas matindi kaysa sa inaakala. Kaya mas piliin na maging mabuting tao upang ang buhay mo ay magkaroon ng kapayapaan. Dahil ang tunay na lakas ay nasa pagpipigil sa sarili. Hindi lahat ng sakit ay kailangang gantian. Kung minsan, ang katahimikan ay mas makapangyarihan pa kaysa sa sigaw. Ang kwentong inyong napakinggan ay sumasalamin sa buhay ng isang taong punong-puno ng galit at paghihiganti. Naging bulag sa katotohanan at mas pinili na gumawa ng kasamaan para lamang masabi na makatwiran ang kanyang ginawa. Ngunit laging tandaan, ang bawat kasalanan ay palaging merong kapalit na kaparusahan. Kaya't piliin mong isuko ang sarili sa dakilang lumikha upang ang buhay mo ay magkaroon ng halaga.